Talagang posts na makikita natin sa social media, alalahanin natin na hindi po lahat ng nakikita natin sa mga social media platforms and online world ay tama at totoo. Kaya maging maingat, maging vigilant at maging mabusisi po tayo. 2 buwan bago ang halalan sa bansa, nakapagtala na ang PNP Anti-Cybercrime Group ng 7 insidente ng Cyber Election-Related Incidents o ERI. Kabilang sa mga biktima ay ang 2 mayor, isang board member at isang barangay captain mula Region 6, Region 13, Region 11 at Region 1. Meron po ditong defamatory content na pinupost po online tungkol sa kanila and nagkukos po ito ng damage sa reputation nila na makakaapekto talaga sa darating na eleksyon. And meron din po ditong tinathreaten po pati yung pamilya nila and meron din pong ida-damage daw or magkukos daw po sila ng distractions dun po sa properties. 3 dito ang nasampahan na ng kaso habang nananatiling under investigation ang isa pa. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa anti-cybercrime law. Yung isinampang kaso natin, yung libel case na under sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, mas mabigat po siya or 1 degree higher yung magiging penalty and imprisonment niya rin po since ginamitan po ito ng ICT or the illegal activity was done online. Sinabi pa ni Lieutenant Arancilio, mayroon pang 3 na namonitor ang ACG na nagpakalat ng fake news. 2 po doon ay nagsasabing ginagamit daw po yung mga police officers sa mga rallies and also po meron po doon tayong nakita na dinediscuss daw po yung machine na ito, yung voting machine na ito na meron pong hacking na mangyayari. So lahat ng po ito ay minomonitor natin and nagkakandak na rin po tayo ng mga online investigation para malaman natin yung real identity ng mga taong ito. Doon naman po sa mga politicians ay yung nag-file na po tayo ng regular filing para sa mga nakita nating perpetrators. Inaasahan din aniya ng PNP-ACG na tataas pa ang katulad na kaso habang papalapit ang eleksyon. Nakita po natin sa online, marami po yung nagpo-post na mga fake news. Ito po yung mga unverified information. Kaya pinapaalalahanan po natin yung publiko na wag po basta-basta maniniwala sa mga unverified information since ito po ay maaaring makakasira nung imahe or reputation ng isang tao. And also po, matuto tayong mag-verify since palapit na po yung election. Paalala ng PNP-ACG sa mga mahilig mag-post ng mga maling impormasyon at paninira online, maaari silang maharap sa kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.